Sa Newland College, ang international school ang pinakamadaling pasukan. Doon kumukuha ng degree ang mga batang mayaman na may trust fund para hindi sila matawag na mga mayamang walang pinag-aralan at mapahiya ang pamilya nila. Kaya, nang mag-volunteer akong lumipat dito bilang isang top scorer, akala ng admission staff ay baliw ako. Sabi nila, ang mga mayayamang batang to ay ngangat natin ako at iluluwa. Pero hindi nila alam na pumunta ako rito para kumita. Hindi ka talaga nakinig, ha? Sinabi ko sa'yo na huwag kang mag-college at nag-apply ka ng palihim. Ang ibang babae sa edad mo ay may asawa na at tumutulong na sa pamilya nila. Pero ikaw, gusto mo pang gastusin ang pera ko? Bakit hindi ako pwedeng magpatuloy sa pag-aaral? Yvette, kung hindi ka mag-aasawa, saan kukunin ang pambayad sa kasal ni Ryan? Hindi ako mag-aasawa. Magko-college ako. Sumasagot ka pa? Pupunitin ko na ang acceptance letter mo ngayon. Tingnan natin kung paano ka mag-enroll. Huwag. Tigilan mo yan. Walang utang na loob. Tumakbo ka ng tumakbo. Wala kang makukuhang kahit piso. Tingnan natin kung paano ka makakapag-college. Oo, hindi ka pwedeng pumunta. Miss Shaw, sigurado ka ba sa paglipat? Hindi ka ba nag-aalala na baka buliin ka nila? Sigurado ako, basta i-waive mo ang tuition ko at pa-advance mo ako ng 1,000 mula sa scholarship ko. Hindi, 300 lang sapat na. Ipagmamalaki ko ang eskwelahan. Sige, good luck sa'yo. Salamat po, sir. 300? Niloloko mo ba ako? Mas maayos pala kaysa sa inakala ko. Pero hahanapin din ako ni Mama at Papa sa bandang huli. Simula pa lang ito. Kailangan kong magpatuloy. Ano ba ang suot niya? Bakit may butas dito? Kailan pa naging grunge ang bagong koleksyon ng LV? Baka Chanel. Matibay ang tela niyan. Ganyan nakagaspang pero buo pa rin. Ang mga mumurahing gamit lang ang ganyan katibay. Ang galing mong mag-alam. Nakasuot ka na ba ng mumurahing damit? Tinatawag mo ba akong kuripot? Gago ka. Ipapa-withdraw ko sa tatay ko ang pondo niya. Gusto mo talaga ng gulo. Tara na. Yvette, bakit ganyan ang suot mo? Hindi mo ba nagustuhan ang koleksyon ngayong taon? Baka hindi ko lang kaya ang presyo. Bakit naman? Bawasan ba ang allowance mo? Pwede kang kumuha sa trust fund mo. Hindi ko nakita ang kotse mo kanina. Paano ka nakarating dito? Naglakad. Maaga akong gumising. Bakit hindi ka sinundo ng driver mo? Wala akong kotse o driver. Pwede kang sumakay ng motorsiklo. Wala rin ako niyon. Gets ko na. Mas gusto mo ng eroplano. Nasira ang private jet mo kaninang umaga, di ba? Ang hirap kausapin ang mga batang mayaman na to. Nakakanto ka lang tingnan na may hawak na libro. Ang mga mahihirap ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagbabasa ng tao, ng pag-alam sa kanilang mga ugali, gusto, at ugali. Kung magaling ka dito, mapapasunod mo sila. Maya-maya, nalaman ko na may tawag sa ganitong street smart na kasanayan. Social attunement. At ang tatlong ito ang aking mga pinag-aaralan. Isang buwan na, at sa wakas may nararating na ako. Sa tatlong ito, si Cecilia ay isang maganda, inosenteng mayamang dalaga. Huwag kang mag-alala. Samantala, mahirap basahin si Queen at nangangamba. Pareho silang nag-iisang anak, at itinuring silang prinsesa ng kanilang pamilya. Medyo iba naman si Jasper. Mayroon siyang magaling na kuya. Nagpapanggap siyang wala siyang pakialam, pero sa narinig ko, medyo insecure siya. Mahalaga sa kanya ang pride at katapatan. Minsan, natalo niya ang paborito niyang sports car sa pustahan sa pinakamatalik niyang kaibigan, si Xavier,
at hindi man lang nagreklamo. Sa tatlo, siya ang pinakamadaling kausap. Pagkatapos magbayad ng tuition at renta, halos maubos na ang ipon ko, kahit ang pagkain ay nagiging problema na ngayon. Kailangan ko ng kumita mula sa mga mayayamang batang ito. Ang kailangan ko ay isang pagkakataon. Ano ibig mong sabihin? Huminahon ka. Magkaklase at magkaibigan tayong lahat. Nagbibiro lang siya. Biro? Yan bang tawag mong biro? Biro? Yan bang tawag mong biro? Sabi niya, tanga ako! Ito na ang pagkakataon. Ikaw ang nagsabi na sa tingin ng tatay mo, masyado kang bobo para makapagtapos at plano niyang ibigay ang kumpanya sa kuya mo. Kung ayaw mo niyan, di patunayan mong mali siya. Bakit sa amin mo ibinubuhos? Hindi ako mag-aalala kung nasa tamang daan ako. Yes pa. Paano kung tuturuan kita? Tutor? Sisiguraduhin kung papasa ka. 200 pesos lang kada oras. Teka, may nag-aaral pala talaga sa klase natin? Yvette, magaling ka ba sa pag-aaral? Pasado ako sa eskwelahan na may pinakamataas na marka sa lungsod. Talaga? May top scorer pala sa klase natin? Please, binili mo lang siguro yung titulong yan. Pwede palang bilhin yon. Bakit hindi ko alam? Yvette, so magaling ka talaga. Hulaan ko, walang pera, walang koneksyon. Mahirap lang ako pero magaling akong mag-aral. May mahirap palang bata sa klase natin? Ano naman kung top scorer ka? Kahit mga top tutor, hindi ako natulungan. Sa tingin mo kaya mo? Jazz, hindi yan ikinapagmamalaki. Well, iba ako sa mga tutor na yon. Mga libro ang itinuturo nila, pero ako, buhay ang itinuturo ko. Kaya alam ko kung paano i-push ang limitasyon ng isang tao. Kunwari ikaw, ayaw mong mag-aral. Gusto mo lang patunayan sa tatay mo na hindi ka tanga at karapat-dapat ka sa kumpanya, di ba? Oh, ano naman? Sinabi ba ng tatay mo kung paano mo mapapatunayang hindi ka tanga? Sabi niya. Kailangan kong pumasa sa lahat ng kurso at graduate ng maayos. Imposible. Hindi yan mangyayari. Ang pumasa kahit sa isang klase, mahirap na. Pangako, tutulungan kitang pumasa sa lahat ng kurso sa loob ng isang buwan. 1 oras na leksyon bawat araw, so 30 araw, 6,000 dolyar ang kabuuan. 6,000 dolyar? Sige, babayaran kita ng 10 beses niyan. Pero bakit ko pagkakatiwalaan? 10 beses. Kailangan kong ibuhos lahat ng effort ko. Simple lang. Kaya tayo? Taya? Magaling ka sa away, di ba? Magduelo tayo. Ang unang bumagsak, talo. Kung ako manalo, ikaw magbabayad ng tuition. Kung ako matalo, nasa poder mo ako sa loob ng 4 na taon. Deal? Isang labanan? Sa aking awa? Sigurado ka ba dyan? Yvette, baka mahina si Jazz sa pag-aaral, hoy. Pero, magaling naman siya sa away. Pinapayuhan kita na huwag kang magpadalos-dalos dahil lang sa pera. Ang kung 60,000 ay kaunting pera lang. Ang mga mayayamang tulad nyo, nakakainis. Siyempre, alam kong marunong lumaban si Jasper. Kaya nga ako tumaya. Wala siyang dahilan para tumanggi. Bukod pa riyan, mahalaga sa kanya ang imahe niya at hindi niya kayang mapikon. Yes pa? Hindi ka naman tatakot, di ba? Sige, ikaw ang may gusto nito. Haharapin kita na ha. Ay nako, delikado ito. Nabaliw na siya sa kahirapan. Dahil labanan ito, magtakda tayo ng mga patakaran. Una, ang unang bumagsak sa lupa ang talo. Pangalawa, maglalaban tayo ng freestyle sa ilalim ng mga patakaran ng MMA. Ayos lang, Marunong ka ng MMA? kaunti. Sige, uunahin na kita. Huwag kang magreklamo kung masakit ang tama ko. Ay naku. Wala na ang pagpapatuloy ng angkan. Paano mo? Ako sinipad yan? Jasper, natalo ka na.
Sige, ikaw na ang panalo. Salamat, boss. Oo nga pala, na-record ko sa phone ko yung pustahan natin kanina. Kung babaliktad ka, ipopost ko yung video at ipapaalam sa lahat na natalo ang dakilang si Jasper sa isang babae sa pustahan. Anyway, ang tutoring ay magsisimula ng 4 p.m. Si, Yvette, talagang ginulat mo ako kanina. Hindi ka ba natakot na baka bugbugin ka ni Jasper? Bugbugin? Yan ang espesyalidad ko. Ikaw ba? Madalas ka bang mabugbog? Dati. Sino ba ang hindi natatakot na mabugbog? Pero kailangan ko pa rin makipagpustahan. Lahat may kahinaan. Mayaman man o mahirap. At paano kung matalo ako? Yan ang tungkol sa pagiging mahirap. Wala akong mawawala. Parang ako na ang may kontrol sa buhay ko ngayon. Kaya ang tanging posibleng sagot dito ay sa Three Systems Theory. Pumili ka ng isa. ito. Si, ikaw ang may gusto nito. Lalabanan kita. Ikaw na ang mag-solve ng question 3. Cecilia, sa tingin mo ba pumasa talaga si Jasper? Tamad lang siya? Hindi bobo. Hindi naman yan tungkol sa pagpasa. Tungkol yan sa kung sino ang makakapigil sa kanya. Bukod pa riyan, kung mataas ang makuha mong score, baka bigyan ka ng mga magulang mo ng ilang milyon bilang premyo. Hindi mo ba gusto yon? Siyempre, gusto ko. Mas gusto pa nga ni Jasper yon? Okay. I-anunsyo ko na ang mga grado nyo sa first semester. Para sa lahat ng major courses ngayon, alam nyo na siguro kung paano kayo pumasa. Tulad ng inaasahan, maliban kay Yvette. Lahat. Lahat bagsak. Miss, huwag kang malungkot. Sanay na kami. Bagsak. Oo, bagsak. Jasper Zane. Pumasa. Yvette, tulungan mo rin ako. Gusto kong ma-inherit ang family business namin. Nagbabayad si Jasper ng 200 kada oras. Magbabayad ako ng 500. 500? Ganun lang? Magbabayad ako ng 1,000. Ako muna ang tulungan mo. Triplehin ko yan. Marami akong perang pang-burn. Tataasan ko ang alok ninyong lahat. Walang makakalaban sa akin para dito. Tatalunin ko ang alok ninyong lahat. Walang makakalaban sa akin para dito. Sa loob ng 20 taon kong pagtuturo, wala pang estudyanteng nag-alok ng bayad sa klase ng ganito. Ikaw. Ikaw. At ikaw. Lahat, kumalma kayo. Kung gusto nyo talaga ng tutor. Isa-isa tayo. Ako. Sino ang una? Ako. Ako. Hindi pa nga ako tapos. Kukuha ka na ng susunod na trabaho? Hindi kita nakita na bumili ng kahit ano. Kulang ka ba sa pera? Akala ko, ang pumasa lang ay sapat na para sa iyo. Ako, Yvette, napakatalino ng kuya ni Jazz. Nakapasok siya sa isang top university ng mag-isa at nakakuha pa ng PhD. Tingnan mo, laging nasa anino niya si Jazz. Pwede ba? Tulungan mo siya ng kaunti pa? Hindi. Ganoon kasama ang sitwasyon, gaya ng sinabi niya. Sabihin natin na walang katapusan ng pera ko. Kaya, dodoblehin ko ang bayad sa iyo.
Para sa mga mayayamang ito, pambarya lang ito. Pero para sa akin, magbabago ang buhay ko. Anyway, malapit na ako sa goal ko. Kapag naipon ko na ang 1 milyon, mag-apply ako para sa exchange program at aalis na ako rito. Hatakin siya sa CR. Mas maganda pa ang CR dito kaysa sa tinutuluyan kong sira-sirang lugar. Tapos na ang klase ngayon. Halos walang pupunta rito. Binubuli ba niya ako? Wala naman akong ginawa sa kanya. Kahit kahapon nang ipagyabang niya ang gamit niya, agad kong pinuri iyon. Sinabi kong, ang ganda niyan, ang mahal siguro niyan. Alam mo ba kung ano ang relasyon namin ni Jasper? Nako, akala ba niya gusto ko siya? Matagal nang magkakilala ang mga pamilya namin. Halos ipinagkasundo na kami noong bata pa. Miss Judd, nagkakamali ka. Wala sa amin ni Jasper. Tigilan mo ang mga dahilan. Tinulungan mo siyang pumasa sa lahat ng subjects niya. Alam mo ba kung gaano ako nakakahiya dahil diyan? Kahit si Jasper nakapasa, ikaw hindi? Ginawa mo kaming kahiya-hiya. Hindi na ako makatingin sa tatay niya ngayon. Ako lang ang anak sa pamilya namin. Hindi pa ako sinisigawan ng tatay ko ng ganyan. Kasalanan mo lahat ito. Yvette Shaw, makinig ka. Kung makakapasa si Jasper sa lahat, ako rin. Ano man ang bayad niya sa iyo. Doble ang ibibigay ko. At kung hindi ako pumasa, babayaran kita ng sobra-sobra. Talaga, Bakit ka tumatawa? Nag-aalinlangan ka ba sa akin? hindi, naniniwala ako sa iyo. Gagawin ko ang lahat para mapasa kita. Pero pagkatapos ng session ni Jasper ang sa iyo, okay lang ba sa iyo iyon? Bahala ka. Bibili ako ng apartment malapit sa campus. Titira ka sa ibaba. At pupunta ka kapag tinawag kita. Naiintindihan mo? Opo, Miss Jude, salamat. Ganito dapat. Paalam. Palanggawayan pala sila Queen at Jasper. Mas madali palang makuha ang loob niya kaysa sa inakala ko. Yvette, swerte ka na ngayon. Ivette. Nahanap din kita. Huli kitang natagpuan. Ang tapang mo ha. Nag-aaral sa bagong syudad at lumipat pa ng eskwelahan. Ang tagal kong hinanap. Pinakain kita. Pinalaki. Ako ang gumastos sa lahat. Ni piso. Wala kang pinadalang tulong. Tapos, basta ka na lang tumakas? Ibalik mo yan. Ipapaubaya ko sa'yo. Jazz, anong problema mo? Nag-aaral ka talaga? Hindi mo kailangang makipag-agawan para sa mana mo. Hindi mo makukuha yon. Sige, hindi ko naiintindihan. Ikaw kasi, mana lang ng pamilya ang iniisip mo at wala ng iba. Tinanggap ko na ang lath 388,000 para sa engagement mo. Ang kailangan na lang ay umattend ka. Kaya uuwi ka ngayon gustuhin mo man o hindi. Hulihin siya. Ano na ang gagawin ko? Isakay siya sa kotse. Hindi tayo pwedeng mahuli. Hindi ba si Yvette yon? Mr. Clark, pinipilit ako ng tatay kong magpakasal. Tulungan mo ako. Hihingi ka ng tulong? Walang makakapagligtas sa'yo. Andar na ang kotse. Saan siya pupunta? Bakit ganoon ang hawak sa kanya ng pamilya niya? Parang hindi naman siya yung tipong spoiled. Baka kasi ang mga pamilyang mahihirap ay mas nagkakaisa. Huwag kang mag-alala, Jazz. Balang araw, ikaw at ang tatay mo baka magyakapan din ng ganyan. Tigilan mo nga yung kalokohan mo, Goody. Jasper! Nakakadiri ka. Anong ginawa mo kay Yvette? Anong problema mo ngayon? Tingnan mo nga. Ikaw ba ang pumigil sa pagtuturo niya sa akin? Bakit pa siya magtatawag ng saklolo?
Quinn, ang kapal ng mukha mong nakikipag-agawan sa tutor ko. Agawan? Narinig mo na ba ang free market competition? Competition? Akala mo matatalo mo ako? Sa ano? Pera lang naman yan. Imposibleng hindi kayang tapatan ng pamilya namin ang sa inyo. Kung pag-uusapan ang pag-unahan, kaya rin ng pamilya namin yan. Oo, hindi naman kami nagkukulang sa pera. Mga kaibigan, pwedeng tumigil na kayo sa pag-aaway? Lumalayo na si Yvette sa campus. May mangyayari kaya sa kanya? Nasa akin ang asawa mo. Hintayin mo kami. Tigilan mo ang pagtitig. Walang sino mang sasagip sa'yo. Pwede kang tumalon kung gusto mo. Tingnan natin kung ano ang kahahantungan mo. Mamamatay na lang ako kaysa makuha mo ang gusto mo. Tumigil ka nga. Magiging maayos pa kaya ang mga bagay sa akin ngayon? Mr. Clark, pinipilit ako ng tatay ko na magpakasal. Tulungan mo ako. 1 buwan ko pa lang sila kilala, at pera lang ang basehan ng relasyon namin. Susugod kaya yung mga mayayabang na rich kid na yun? Para iligtas ako. Tony, paalis na tayo sa lungsod. Uwe, malapit na tayo sa mga biyenan mo. Tigilan mo ang pag-iismid. Magpakasaya ka naman. Hoy, baliw ka ba? Bagalan mo. Lamborghini yan. Mabangga mo yan. Tapos tayo. Bakit ang daming mayaman? Bakit hindi ako isa sa kanila? Sa'yo ba ang daang to? Toby, tingin. Tingin ka sa harap. Tony, ano na? I-lock mo ang kotse. I-lock mo lahat. Yvette, wala akong pakialam kung anong kalokohan ang gusto mong gawin. Hindi ka aalis kahit saan. Tony, Hoy, anong ginagawa mo? bitawan mo ako. Anong gusto mo? Ito ay carjacking at pagnanakaw. Ito ay illegal. Ang pangit mong van, hindi pa katumbas ng isa sa mga gulong ko. Saan mo dinala si Yvette? Dadalhin ko siya sa amin para ikasal. Anong pakialam mo? Bakit mo kami pinipigilan? Dahil kaklase namin siya. Yvette, huwag kang mag-alala. Ilalabas ka namin dito. Hoy, Tony, ang dami mo nang mayayamang na offend. Kung alam ko lang, hindi na sana ako sumama. Duwag ka. Siya, gusto mo akong guluhin ha? Tatawag ako ng pulis. Tingnan natin kung ano kayong mga walang hiya. Sino ka ba para pigilan ako? Gusto mong malaman kung sino ako? Ako ang pinakamasamang bangungot mo. Gusto mo bang tumawag ng pulis? Yvette, bakit ba siya nagmamadaling ipakasal ka? Ipinagpapalit niya ako sa $380,000.
Para matulungan niya ang mahal niyang anak na lalaki na bumili ng bahay. Narinig mo ba yon, Ginoong Jackson? Pakibigyan mo siya ng kaunting leksyon sa batas. Ang mga ginawa mo ay malubhang lumabag sa kalayaan ni Yvette Shaw. Illegal yan. Ang aking kliyente ay tumutulong lang para gawin ang tama. Narinig mo yon, di ba? Ginagawa ko lang ang tama. Sige, tawagan mo ang pulis at tingnan natin kung sino ang huhulihin nila. Seryoso ka ba? Ako ang ama ni Yvette at si Ryan ang kanyang kapatid na lalaki na magpapatuloy sa aming apelyido. Ako ang nagpalaki sa kanya. Ano naman kung ipakakasal ko siya para sa pera at ibigay ito sa kanyang kapatid? Ano bang pakialam mo? Alam mo ba? Kahit ang mga pulis ay walang pakialam sa aming pamilya. Sinasabi ko sa'yo, maliban na lang kung patayin mo ako, walang sino man ang makakakuha sa kanya. Hindi ko kayang tiisin ang mga lalaking tulad mo. Walang pera at walang kapangyarihan, pero kumikilos na parang mayroon kang trono na ipapamana. Ang tanging bagay na maipapamana mo ay itong barumbadong van. Salamat, mga kasama. Punasan mo ang mukha mo. Puno ka ng sipon at luha. Kadiri? Anyway, nasayang. Ang ilang oras natin. Babawasan ko ang bayad mo. Nakuha ko, Miss Judd. Tara na, Yvette. Sumakay ka sa akin. Huwag mo akong hawakan. Marunong ako ng martial arts. Huwag mo akong hawakan. Tol, pakiusap. Tol. Tol, teka. Yvette? Anong iniisip mo? Iniisip ko kung bakit niyo ako tinulungan. Tinulungan ka ni na Jasper at Quinn dahil tinuruan mo sila. Tungkol naman sa akin, dahil tinawag mo akong isang tangang matamis na babae sa notes mo. Ano? Anong notes? Hindi ko maintindihan. Relax, hindi ko sasabihin kanino man. Sa totoo lang, bago ako mag-10 taong gulang, nagdaan ang pamilya ko sa mahirap na panahon. Nakita ko ang mga magulang ko na gawin ang lahat para lang mabuhay. At naalala ko sila sa'yo. Kaya, naiintindihan ko. Wala namang masama sa pagkikita ng sarili mong pera. Mas importante, wala kang sinaktan. Sa halip, mas gumagaling na si Jasper sa eskwela at sa kanyang tatay. Salamat sa tulong mo. Yun ang mahalaga, di ba? Pero, hindi talaga ako yung silly sweet girl na yon. Mas mabuting baguhin mo yan sa notes mo. O, magagalit ako. Okay, ipapangako kung aayusin ko yan. Sige, tama na yung wide-eyed look na yan. Huminga ka muna, tapos maghanda ka ng mag-tutor. Iwan mo na yang mga yan. Marami akong damit na hindi ko pa nasusuot at wala na sa uso. Itatapon ko na sana. Padadalhan kita ng ilan. Salamat. Masasanay ka rin. Ganun talaga siya. Matulis ang dila, pero mabait ang puso. Alam ko. Yvette, mag-aaral ako mamaya kasama si Quinn. Hindi mo na kailangang pabalik-balik. Sige, umalis na tayo. Huwag mong istorbohin si Yvette. Magpahinga ka. Bye. Ilak mo ang pinto.
Iveta, nagkamali ka talaga. Minamaliit mo kung gaano kakupal at kabait ang mga tao. Hindi mo na kayang ulitin yung pagkakamaling yun. Hindi yan palalampasin ng mga taong yun. Kailangan ko ng plano. Hello, TV station? Gusto kong mag-report ng something anonymously. Paano naman pinayagan ng walang utang na loob na yan nabugbugin ka ng ganito? Dad, paano ko nababayaran ang down payment ko ngayon? May mga kilala siyang mayayaman. Tingnan mo ang ginawa nila sa akin. Ikaw na ang kumuha ng pera. Ayoko namang masaktan. Tony, lalaki ba o babae ang mga mayayamang yon? Bakit nila siya tinutulungan? May lalaki at babae. Yung nagbasag ng bintana ng kotse ay lalaki. Nakuha ko lahat sa dashcam ko. Solidong ebidensya. Malamang nakipagrelasyon yang babae sa isang mayaman. Kung hindi, bakit nila siya tutulungan? Ngayong nabanggit mo. Oo, mukhang tama nga. Malamang nagpakasal siya sa mayaman. At iniwan tayo. Iniwan tayo? Hindi pwede yun. Uwa. Bahagi siya ng pamilya Shaw. Bawat sentimo na kanyang kikitain ay sa atin. Kakausapin ko siya. Sandali, mahal. Kung ikaw ang pupunta, baka bugbugin ka rin. Bakit matatakot? Guguluhin ko ang sitwasyon at palalaking iskandalo. Yvette. Sumpain ka, Yvette. Kaya pala ayaw mo nang umuwi. Nakahanap ka ng mayaman at iniwan ang pamilya. Paano kami nagkaroon ng walang utang na loob na tulad mo? Hoy, mga tao, halika't husgahan ninyo ito. Husgahan ninyo. Ayaw nang umuwi ng anak ko matapos makipagrelasyon sa isang mayamang lalaki. Ano? Paano niya nagawa yun? Itong anak kong ito ay laging mapagmalaki. Lubos kaming nagtiis para sa kanya. Pinalaki ko siya sa pagtitinda ng gulay. Ngayon, akala niya hindi kami karapat-dapat at iniwan na niya kami. Mukha siyang mabait at inosente, pero bulok pala sa loob. Eksakto. Lagi mo akong pinapakain ng bulok na gulay at si Ryan lang ang karapat-dapat sa karne. Hoy, tigilan mo yan! Kita nyo, huwag kayong maniwala sa kasinungalingan ng walang pusong batang ito. Kahapon, pinuntahan siya ng tatay niya para pauwiin. Tingnan nyo. Alam nyo ba ang ginawa niya? Pinapalo niya ang tatay niya. Ng kanyang mayamang nobyo hanggang sa halos maging paralitiko. Yvette, hindi tama ito. Laging mabait sa'yo si nanay at tatay. Tingnan nyo. Nasa cellphone ko ang video na patunay. Sabihin nyo sa akin, paano nagiging ganito kasama ang isang anak? Nakakahiya sa pamilya. Ang kapal ng mukha. Gold digger siya, at sinaktan pa niya ng ganito ang tatay niya. Paniwala ba nyo, estudyante siya sa school natin. Dapat tayong magprotesta para mapaalis siya. Oo, paalisin siya, paalisin siya, paalisin siya. Oo, paalisin siya, paalisin siya. Ang hindi ka panipaniwala ninyo. Narinig mo ba yon? Kapag na-expel na siya, kailangan na niyang umuwi. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Pero pakiusap, huwag ninyong paalisin ang anak ko. Gusto ko lang sana na magising siya sa katotohanan. Imposible. Hindi dapat narito ang mga katulad niya. Kailangan na siyang umalis. Paalisin siya, paalisin siya. Anong nangyayari? Ang ingay. Paalisin siya. Paano niya nagawa yon? Anong ginagawa mo rito? Yes, masama to. Nagkakagulo ang mga magulang ni Yvette. Binago nila ang buong kwento noong isang araw na may karelasyon siyang mayaman na nanapak sa kanila. Ano?
Tutulungan ko siya. Jazz, sandali. Ano? Ikaw yung mayaman? Ako? Na-video ka nila habang binabasag mo ang bintana ng kotse. Wala nang paraan para makalusot ka ngayon. Hindi ako pwedeng manood lang at walang gawin. Baliw ka ba? Sabi nila, ginagamit niya ang isang mayaman. Kung pupunta ka roon, makukumpirma lang yon. Pero, Eksakto, Jasper. Matalino si Yvette. May plano yan. Hintayin natin na tingnan. Kung hindi niya kayang harapin, walang kwenta ang lahat ng tulong na ibinigay natin sa kanya noon. Paalisin siya. Ang kapal ng mukha niya. Oras na. Narito na dapat sila ngayon. Excuse me, sino si Yvette Shaw? Ako. Nandito na ang TV crew. Ginang Shaw, sa wakas nakita rin kita. Reporter ako at gusto sana kitang interviewin. Anong nangyayari dito? Miss, sakto ang dating mo. Dapat mo talaga siyang interviewin. Mapagmalaki siya, nakipagrelasyon pa sa isang mayamang lalaki, at pinapalo pa ang tatay niya hanggang sa halos mabalda. Ano? Sigurado ka ho? Siyempre, sigurado ako. Nanay niya ako. Ang buong pamilya namin ay umaasa lang sa pagtatrabaho ng kaniyang ama. Hirap na kami ngayon. Kayo po ay pamilya ni Ginang Shaw? Oh, Ay, anong sakto naman? May nakatanggap kaming anonymous tip na si Ginang Shaw ay inaabuso ng kanyang mapagtangi at mapang-aping mga magulang. Nagsumikap siyang makapasok sa kolehiyo. Pero ayaw ninyo siyang payagang mag-aral. Lumipat siya sa isang international school para magturo sa mga mayayamang bata at kumita. At ngayon, pinipilit ninyo siya na umuwi at magpakasal para sa pera. Hello, TV station. Gusto kong mag-report ng anonymous. Hindi kami sigurado kung papayag kang ma-interview. Buti na lang at malinaw natin ito ngayon ng harapan. Pakitingnan nga po ito. Totoo ba ang video na ito? Ano? Narito ang order mo. Ang tagal mo. Pakiwan ng magandang review. sige, nakuha ko na. Salamat. Una kong kinunan ito para sa aplikasyon ko sa scholarship. Sino bang mag-aakalang magagamit ko ito para dito? Nakakatawa talaga ang buhay. Di ba yan yung mayamang estudyanteng nagbasag ng kotse? Bakit pa siya kailangan ng tutor? Oo nga, hindi makatarungan. Paninirang puri ito. Ginugulo lang nila siya para sa mga regalo sa kasal. Ngayong nandito na kayong lahat, may sasabihin pa ba kayo? Peke yan. Peke lahat yan. Kami ang nagsasabi ng totoo. Oo, peke lahat yan. hindi pwedeng isang panig lang ang pakinggan ninyo. Binugbog talaga ako. Anong nangyayari? Ako si G. Clark mula sa admission office at ako ang nag-approve sa aplikasyon ni Yvette. May maitutulong ba ako? Ikinagagalak kong makilala kayo. Isa akong reporter. Narito ako para interview si Yvette. Nagtuturo siya sa mga kaklase niya para kumita. Alam mo ba ito? Dito nga ako pumunta para hanapin siya tungkol dito. Yvette, napakagaling ng ginawa mo. Nitong mga nakaraang araw, ikaw ang nagtuturo sa mga estudyante dito, lalo na si Xavier sa video. Agad naman nakita ang resulta. Puno ng mga anak mayaman ang paaralan natin. Malaki na ang ipinagbago ng klima dito mula nang dumating ka. Maraming magulang ang tumawag pa sa amin. Nag-aalok ng donasyon. Ipinagmalaki mo kami. Kaya, nagpasya kaming bigyan ka ng 100,000 na scholarship. Salamat, G. Clark. Sherwin may yan? G. Clark, kami ang mga magulang ni Yvette. Pwede bang sa amin na lang? Ilipat ang scholarship? Ang kapal ng mukha mo. Inakusahan mo si Yvette na may sugar daddy, at ngayon, ninanakaw mo ang kanyang scholarship. Ano? Yvette, hindi ba't pamilya mo sila? Bakit nila iyon sasabihin sa'yo? Ginoong Clark, mahaba ang kwento. Komplikado ang pamilya ko. Walang hiya. Ito ay usapin ng aming pamilya. Sino ka para makialam? Nasaan ka noong nagtatrabaho siya para sa kanyang tuition? Eksakto. Wala kaming magawa. Mahirap kami.
Ang anak mo ay gumagamit ng pinakabagong iPhone at nakasuot pa ng pinakabagong sapatos. Tumigil ka sa pagsisinungaling. Ako ang kanilang anak na lalaki. Iba yun. Gino, kami ang kanyang legal na guardian. Dapat ibigay mo sa amin ang scholarship. Kung hindi, ire-report namin ito sa mga pinuno ng paaralan at sa kagawaran ng edukasyon. Sige lang. Sa huli, malalaman ng mga tao kung ano ang patas. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya ninyo. Huwag kang mag-alala, Yvette. Nakasuporta sa iyo ang paaralan. Halika. Isasama kita sa loob. Salamat, Ginoong Clark. Huwag kang umalis, Yvette. Ikaw na naman. Umalis ka dyan. Susundan ko si Yvette. Tayong mga ito. Kung mga abala kayo ulit kay Yvette, ako ay. Ikaw. Tinatawag mo pa bang ina ang sarili mo? Yas, sa susunod, isipin mo muna bago kumilos. So, peke rin pala ang paralysis mo? Ang kakapal talaga ng mukha ninyo. Kunan mo. Huwag. Daddy. Huwag kang tatakbo. Hintayin mo ako. Mukhang hindi na ako kailangan dito. Yvette, iba talaga ang pamilya mo. Salamat ulit sa inyo. Pag-iigihan ko pa ang pagtuturo sa inyo. Sa wakas, makakaalis na rin ako dito para mag-aral sa ibang bansa. Mr. Clark, gusto kong isubmit ang application ko para sa exchange program. Magpapatuloy ako ng pag-aaral sa Howard. Maligayang bati. Dapat mong magpaalam sa iyong mga kaklase. Hindi kaya masyadong emosyonal iyon? 1 taon pa lang mula nang lumipat ako rito. Puntahan mo sila. Huwag mong pabayaang ang iyong mga iniisip ay mag-iwan sa iyo ng pagsisisi. Tayong mga ito. Yvette, tatakas ka lang ba nang hindi man lang kami sinasabihan? Hindi naman maganda yon. Eksakto, Yvette. Pagkatapos ng buong taong ito, dapat ba't hindi tayo maging mabuting magkaibigan ngayon? Class rep. Teka, hindi. Yvette, congratulations. Ako, gusto kong sabihin sa'yo. What? Gusto kong sabihin sa iyo. Kung balak mong bumalik at magtrabaho, pagkatapos mong grumaduar, pwede kang pumunta sa Zane Corp. Sa tingin ko, napakabuti mong tao. Jasper, mukhang ang kumpanya mo ay makikipagkumpetensya sa akin. Nareserba ko na si Yvette. Anong problema mo? Anong problema mo, weirdo? Hindi mo ba nahahalata na ako? Salamat sa inyo. Salamat sa lahat. Salamat sa pagtulong sa akin upang marating ang puntong ito. Yvette, maghihintay ako para sa iyo. Dapat kang bumalik.
Yvette, dapat kang bumalik. Mangako tayong magkikita tayo sa loob ng 3 taon. Ano sa tingin mo? Akala ko gusto rin ni Yvette ng Masters? Hindi ba't aabutin yun ng 5 taon? Kaya't mangako tayong magkikita muli sa loob ng 5 taon. Good luck! Pagkatapos mag-abroad, pinili kong mag-aral ng abogasya. Nakuha ko ang master's degree ko sa Minora sa loob ng 5 taon. Nakakuha ako ng lisensya sa abogasya sa parehong Minora at Daria. Pinili ni Cecilia na ituloy ang kanyang pag-aaral para sa postgraduate sa Howard, at unti-unti kaming naging mabuting magkaibigan. Bumalik kami ni Cecilia ngayon. Sa wakas, natutupad na ang pangako naming 5 taon na ang nakalipas. Tigilan mo ang pagtingin sa sarili mo, Jasper. Baka maakit mo rin si Cecilia. Ang lakas ng loob mo. Nasa Minora ka rin noon. Pinakiusapan kitang tulungan ako, pero hindi mo ginawa. Hindi ako nabigyan ng pagkakataon. Kaming dalawa. Nandito na sila. Jasper, Xavier, matagal na tayong hindi nagkita. Yvette, matagal na. Matagal na tayong hindi nagkita. Jasper, nawala ba ako sa paningin mo? Bakit hindi mo ako binati? Umuuwi ka tuwing bakasyon, kaya nakita kita ng ilang beses. So, nakita mo na ako ng sapat. Pero, pangarap mo lang na makita ang ibang tao. Ay, naiintindihan ko na. Oh, Salamat. Nasaan si Miss Judd? Abala ba siya? Kakaiba. Sabi niya darating siya. Siya. Ems Yud. Tigilan ang maliit na usapan. Emergency ito. Sumama ka sa akin. Ngayon din. Anong nangyari? Kakadiskubre ko lang na may 2 anak sa labas ang tatay ko sa abroad. Kaya, Ginang Judd, sinasabi mo bang koma ang tatay mo nitong mga nakaraang araw? Yung 2 anak na lalaki, kinuha nila ang trust fund na itinayo ng tatay mo para makapasok sa kumpanya bilang mga executive. Gusto pa nilang hatiin ang mga shares, tama ba? Ako lang ang naging anak niya sa loob ng napakaraming taon. Hindi ko inaasahan ng tatay ko na gagawa ng ganito sa akin. Nanay at tatay ko ang nagtayo ng kumpanyang ito, at ngayon, gusto pang makisali ng mga walang kwentang yon? Hindi pwede. Wala silang makukuha. Ano ang plano mo? Nagtanong na ako ng payo, pero komplikadong legal na usapin ito. Kailangan ko ng isang magaling at mapagkakatiwalaang abogado para kumatawan sa akin. Pero, wala pa akong nahahanap na tamang tao. Ginang Judd, paano naman ako? Yvette, syempre tiwala ako sa iyo. Pero, ang trust fund niya ay itinayo sa Minora. Kailangan niya ng isang lisensyado sa parehong bansa. Swerte mo, meron ako pareho. Ayos yan, Yvette. Pumunta ka sa kumpanya ko bukas. Ang oras ay ginto. Pumunta na tayo ngayon. May impormasyon ka ba tungkol sa 2 anak na lalaki? Oo, dadalhin kita sa lugar ko ngayon. hala, sandali. Aalis ka na ngayon? Paano naman ang pangako nating 5 taon? Hindi pa tayo nakakakain ng magkasama. Malaking bagay ang laban sa mana. Sino ang may oras para kumain? Ang bulaklak mo! Huwag kang magalit. Bumalik na si Yvette. May oras pa naman mamaya. Ikaw, alam mo rin? Hindi ako tanga. Sigurado ako na si Ginang Judd lang ang hindi alam. To. Kumusta na? May ideya ba kayo? Pupunta sila sa kumpanya bukas. Kung wala tayong plano, lubusan akong mapapahamak. Hindi ko masasabi para sa iba, pero isang bagay ang sigurado. Hindi dapat makapasok ang 2 yan sa Judd Corp bukas. Talaga?
Hindi ba't ikaw ang pinakamamahal kong queen? Bakit ang daming nag-escort sa akin? Charles, ayon sa trust ni Dad, magiging magkapantay tayong partner sa kumpanya. Siyempre, dapat nga niya tayong i-escort. Kayong dalawa. Miss Judd, huwag na nating ulitin ang pamamahiya tulad ng dati. Maniwala ka sa akin. Sige, tumabi ka. Papasok na kami. Paumanhin. Hindi kayo dapat makapasok sa Judd Corp ngayong araw. Queen, saan mo nakuha ang putang ito? Ang tapat niya. Alam ko, di ba? Sobrang tapat. Isa ka lang talagang puta. Hindi mo alam ang limitasyon mo. Anong karapatan mong harangan ang mga boss na pumasok sa kanilang kumpanya? Umalis ka na. Hindi ka makakaasa ng karunungan sa mga tanga. Si Yvette ang legal na direktor ng kumpanyang ito. Si, legal na direktor. Di ba? Dapat alam mo ang batas. Personal itong pinirmahan ng tatay ko. Maliwanag na nakasulat dito. Pagkamatay niya, pantay-pantay naming hahatiin ang kanyang mga shares. At pwede na kaming sumali sa lupon ng mga direktor ni Enya at ako pagdating ng tamang edad. Nandito kami para isakatuparan ang kanyang trust. Pirma nga talaga ni Dad. Plano na niya ito simulat sa pool. Gusto niyang makipag-agawan sa akin sa mana, ang dalawang hayop na ito. Narinig mo yan, Miss Legal Director? Anong karapatan ng isang empleyadong tulad mo na harangan ang mga boss na pumasok? Tumabi ka! Sayang. Ginagawa ko lang ang trabaho ko at sumusunod sa batas. Pareho kayong hindi makakapasok sa Judd Corp ngayon. Hindi bukas, kahit sa makalawa. Magdemanda ka kung may lakas ka ng loob. Sino ka para magsabi nito? Baliw ka ba? Ito ang trust na pinirmahan mismo ng tatay ko. Subukan mong pigilan kami. Oo, meron kang ang trust na pinirmahan ni Judd. Pero pinirmahan niya yon sa minora. Ayon sa batas, kailangang isalin at notaryuhan dito ang trust bago ito maging may bisa at maipapatupad. Karaniwang tumatagal ng 5 araw ang prosesong ito. Sa madaling salita, hindi ka makakapasok sa Judd Corp sa loob ng 5 araw. Nag-iimbento ka lang. Sabi ko na, ipakaso mo ako kung hindi ka sang-ayon. Pero hayaan mong sabihin ko sa'yo, kahit sinong abogado ang kunin mo, sasang-ayon sila sa sinasabi ko. Kasalanan mo yan dahil sobrang kumpiyansa ka. At hindi ka naghanda. Siya, hindi ko tatanggapin to. Maghahanap na ako ng ibang abogado. Hintayin mo. Basura ka. Tanggal ka na. Charles, ginawa mo ba? Siya, Quinn. Wala kang awa. Kumuha ka pa ng madilim na abogado para lang guluhin kami. Sa susunod, huwag kang magreklamo kung hindi ka namin isasama sa paghahati ng ari-arian. Ang mga tunay na magkapatid ay yung magkapareho ang ina. Karapat-dapat ka ba dito? Ikaw. Pipilitin naming pumasok ngayon. Tingnan natin kung may lakas ka ng loob na. Sinumang magtangkang tumawid dito ay pagtutuunan. MS, Judd. Anong nangyayari dito? Wendy, sakto ang dating mo. Sinisikap pasukin ng dalawang gago na to ang Judd Corp. Bilang kalihim general, maglabas ka ng pahayag na hindi sila makakapasok ng walang pahintulot ko. Ang mga empleyado dito ay hindi rin makikipag-ugnayan sa kanila. Pero Miss Judd, mga anak sila ng tatay mo. Ikaw si Miss Durton, di ba? Ako si Yvette, ang legal director. Sinusunod lang namin ang batas. Kapag nanotaryo na ang trust ni Mr. Judd, legal na silang makakapasok sa Judd Corp. Ito. Sige, maglalabas ako ng pahayag. Gayunpaman, Miss Judd, sa tingin ko, hindi mo dapat lalong palakihin ito. Palakihin? Sinusunod ko lang ang batas. Bakit ako mag-aalala?
Kung lumala ang sitwasyon, magkita na lang tayo sa korte. Si Gwen. May lakas ng loob ka. Papanotaryo namin ito ngayon. Enya, alis na tayo. Ibalik mo yan. Pupunta na ako sa trabaho. Yvette, magaling ang ginawa mo. Kung wala ka rito, nagalit na sana ako sa dalawang gago na to. Pansamantala lang ang pagkaantala nito. Babalik ulit sila pagkalipas ng 5 araw. Kailangan nating mag-isip ng plano ng mabilis. Sige, tatawagin ko na ang meeting kasama ang mga executive. Ano sa tingin ninyo ang dapat nating gawin? Wendy? Ikaw ang pinakamatagal na nakakilala sa tatay ko. At isa ka sa pinakatapat naming staff. Maaari kang mag-una. Miss Judd, sa opinyon ko, mga tunay na anak naman ng tatay mo sila. Bukod pa riyan, sa kanyang trust, nakasaad na pantay-pantay ang ibinibigay niya sa inyong tatlo. Dapat rin silang maging parte ng board of directors. Sa tingin ko, dapat nating igalang ang kanyang hiling. Sang-ayon ba kayong lahat kay Wendy? Hindi naman siya mali. Dapat nating igalang ang hiling ni Mr. Judd. Lumabas kayo! Lumabas kayo! Lahat kayo! Bingi ba kayong lahat? Hindi nila ako iginagalang. Tatay ko lang ang pakikinggan nila. Ang tanga-tanga ko. Yvette, ano ang dapat nating gawin? Madali lang. Kung hindi tayo kakampi ng mga direktor, lalapitan natin ang mga talagang nagtatrabaho. Basta makumbinsi natin ang mga core staff na umalis sa kumpanyang ito, ang Judd Corp ay magiging isang hungkag na korporasyon na lang. Ano pa ang hinihintay natin? Simulan na natin ngayon. Hindi pa tayo pwedeng magsimula. Pinaghihinalaan kong ang dalawang gong iyon ay naglagay ng spy sa Judd Corp. Ano? Spy? Miss Judd, sa tingin mo, posible bang ang kanilang tunay na ina ay talagang nagtatrabaho para sa Judd Corp? Sa tingin mo, posible bang ang kanilang tunay na ina ay talagang nagtatrabaho para sa Judd Corp? Ano? Totoo yan. Hindi ko yan naisip dati. Nitong mga nakaraang taon, ang tatay ko, nasa bahay lang o nasa trabaho. Bihira siyang mag-overnight sa trabaho. Kung gusto niyang magloko, malamang sa isang taga-Judd Corp niya ginawa. Yvette, sino sa tingin mo? Sa tingin ko, ang kanilang tunay na nanay ay si Wendy Durton, ang general na sekretarya ng Judd Corp. Si Wendy? Matalik niyang kaibigan ng nanay ko. Yvette, bakit mo nasabi yan? Noong nakikipagtalo tayo kina Charles at Enya sa baba, nakita kong kinukumpas sila ni Wendy ng mata. Kaya, tiningnan ko ang attendance record ni Wendy noong meeting. Si Charles ay 25 taong gulang na, at si Enya ay 23. Sa parehong taon na pinanganak sila, 6 na buwang leave ang kinuha ni Wendy para sa personal na dahilan. Di masyadong halata ang 4 na buwang pagbubuntis. At kung isasama mo yung 6 na buwang leave, pwede siyang manganak ng walang nakakaalam. May sapat pa siyang panahon para magpahinga. Kaya, siya pala. Ngayon, kailangan pa natin ng konkretong ebidensya. Para sa ganon, mapapaalis natin si Wendy sa Judd Corp dahil itinago niya ang relasyon niya kina Charles at Enya para makialam sa hatian ng shares ng kumpanya. Ibig mong sabihin, pagtetest ng DNA ni na Wendy at ng dalawang tong hayop na to? Madali lang makuha ang buhok ni Wendy. Marami sa opisina niya. Pero, mag-iingat yung dalawang hayop na yan. Paano natin makukuha ang DNA nila? May naisip ako.
Oras na. Kung maibabalik ni Miss Judd ang yaman ng kanyang pamilya, ay nakasalalay kung makukuha ninyong dalawa ang DNA ni na Charles at Enya. Panahon na para magningning kayo. Sinusubukan mo ba? Nasamantalahin? Ang gwapo naming itsura? Ito ay pang-aakit. Jasper, kumpiyansa ka bang magtatagumpay ka? May mas magandang pangalan kaysa sa pang-aakit. Social engineering. Kayong dalawa ang mga inhinyero sa likod ng plano nating talunin silang dalawa. Huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Wala ka bang mata? Pasensya na. Huwag mo nang isipin yon. Maaari ba kitang ilibre ng kape? Hindi ko hahayaang gawin mo yon. Kalokohan yan. Hindi mo kailangang mahiya. Siyempre, pwede mo. Halika na. Jasper, kaya mo ba talaga? Wala akong hindi kayang gawin. Pasensya na at nahuli ako, Miss Judd Jazz. Anong ginagawa mo rito? Sabi ni Yvette, hindi ka mapagkakatiwalaan. Kaya nandito ako bilang backup. Ano? Bakit hindi siya nagtitiwala sa akin? Tigilan na ang pagtatalo. Aalis na siya. Ang mga lalaki talagang di mapagkakatiwalaan. Cecilia, tama ba ang ginagawa ko? Hindi ko na kailangang magtanong para malaman na nabigo ka. Muntik na kaming magtagumpay. Parang type ni Enya si Jasper, pero sobrang naa-attract talaga siya sa kanya. Kaya itinulak siya ni Jasper. Tapos, yun na yun. Jasper, single ka. Bakit ang prude mo? Kanino ka ba nagiging tapat? Sayang ang prime opportunity. Hindi. Ako. Bahala na. Nabigo rin naman ako. Wala nang saysay ang pagtatalo. Pasensya na, Yvette. Hindi ako nakatulong. Yvette, makakaapekto ba ang pagkabigo natin sa plano? Salamat sa... Cecilia. Nagulat ka? Bastos si Charles. Kung mas matagal pa ako sa kanya, malamang mapapanot ko siya. Ngayon, kailangan na lang nating hintayin ang resulta ng DNA test. Tapos, kaya na nating harapin si Wendy. Ma, hindi naman naglalaro ng mga usual tricks niya si Quinn, di ba? Yung pag-transfer ba ng shares o kung ano pa? Huwag kang mag-alala. Nandito pa rin ako. Lahat kailangan dumaan muna sa akin. Wala siyang magagawa habang nandito ako. Hintayin na lang nating matapos ang notaryo. Tapos mababawi na natin ang nararapat sa atin. Ayos, salamat ma. MF Jude, ano ba ang problema? Wendy, may sasabihin ka ba para sa sarili mo? Hindi ko inakala na ikaw ang kabit ng tatay ko. Kaibigan ka ng nanay ko. Kung wala siya, hindi ka makakapasok sa Judd Corp o makakarating sa kinaroroonan mo ngayon. Paano mo nagawa sa kanya ito? Quinn, inaalagaan kita at ang tatay mo para sa kanya dahil ako ang kaibigan niya. Hindi mo ba naaalala? Noong bata ka pa at may sakit ang nanay mo, ako ang nag-alaga sa'yo. Tumahimik ka. Doon ka nagsimulang mangakit sa tatay ko. Walang puso kang malupit na babae. Hindi masama. Paano mo nakuha ang hibla ng buhok ni Charles? Hindi kasing kalkulado ng anak mo kumpara sa'yo. Hindi naman mahirap. Ang talino mo, Miss Shaw. Gusto kita. Kapag sumali na sa kumpanya sina Charles at Enya, sasabihin ko sa kanila na bigyan ka ng magandang promotion. Hindi na kailangan. Nagtatrabaho ako para kay Miss Judd. Hindi lang ako tauhan niya, kaibigan ko rin siya. Wendy, tinanggal ka na. Tipunin mo ang gamit mo at umalis ka na rito.
Huwag kang mag-una. Makalipas ang 3 araw, babalik ako kasama ang anak kong lalaki at babae. Wala nang makakapigil sa amin noon. Kukunin ko ang nararapat sa amin. Kukunin ko ang nararapat sa atin. Ginang Judd. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Tama ka. Papaikuha ko na ngayon ang lahat ng kumpanya files. Mag-inventory tayo ng assets ngayon din para sa paglilipat. Tutulong din kami. Tatlong magkakasunod na gabi na kaming puyat. Hindi ko na kaya to. Tumigil ka sa pagrereklamo. Tumayo ka. Nauubusan na tayo ng oras. Siguradong paparating na si Wendy at ang 2 niyang anak sa labas. Yvette, Ginang Judd, ilan na ba ang assets na nalipat natin? Mga 20%. Ang Judd Corp ay nagkakahalaga ng 100 billion. Ibig sabihin ba nito na pwede pa nilang ipaglaban ang natitirang 150 billion? Mabuti na rin na naisalba ni Yvette ang 5 bilyon para sa akin. Ako ang may kasalanan. Sa pagiging masyadong mapaniwalain, akala ko talagang mahal ako ng tatay ko, ang kaisa-isang anak niyang babae. Quinn, kami nitong 3 ay narito upang kunin ang nararapat sa amin. Sa iyo talaga? Ang Judd Corp ay palaging kay Queen. Pag nanakaw ito, Oh, Ikaw? Nagtatrabaho ka para kay Quinn? Kung hindi kayo ganoon katanga para maloko ng mga panlilinlang nila, hindi kailanman makukuha ni Quinn ang DNA test na iyon. Quinn, nakakuha ka na ng 50 bilyon. Dapat ay kontento ka na, di ba? Kontento? Habang buhay ako, kahit na kailangan ng matitinding paraan, hindi ko hahayaang makakuha kayo kahit isang kusing. Kalokohan. Ang trust ni Dad ay legal ng nanotaryo. Maaari nang ipatupad. Mula ngayon, kami ni Enya ay magiging miyembro ng Board of Directors. And, tungkol sa iyo, Quinn, wala ka ng pagkakataong maglaro ng anumang panlilinlang. Tama. Magkakaroon kami ng kapangyarihang katulad mo mula ngayon. Kung maglalaro ka pa ng anumang panlilinlang, ipalalayas ka namin sa kumpanya. Panaginip lang yan. Tama na. Tumigil na kayong magtalo. Tama ka. Ayon sa trust ni Mr. Judd, maaari kayong pumasok sa Board of Directors. Gayunpaman, ang kanyang shares ay ililipat lamang pagkatapos siyang ideklarang patay. Huwag masyadong mag-aksaya ng lakas. Gaano pa kaya katagal ang natitira sa kanya? Ikaw, Charles, tatay mo siya. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Miss Shaw, sinasabi mo bang hindi ka susuko at hindi titigil hanggat hindi mo kami matatalo? Ang sinasabi ko ay, huwag magbilang ng sisiw hanggat hindi pa napipisa. Dahil nandito na kayo, bilang 2 bagong shareholder, maaari ninyong ayusin ang gusot na ito. Tara na, Miss Judd. 3 araw ang lumipas. Maghahawak ako ng board meeting upang ipahayag na sina Enya at Charles ay shareholders na. Sana ay dumalo ka, Quinn. Ginang Judd. Pauwiin mo na siya. May gagawin pa ako. Yvette, susunduin kita. Hindi na kailangan. Binigyan ako ng sasakyan ni Ginang Judd bilang bonus. Mauna na kayo. Yvette, maghihintay ako sa bahay. Paalam. Yvette.
Yvette, ikaw nga talaga. Tony! Hoy, Tony! Halika rito! Bumalik na si Yvette. Wow! Yvette, bumalik ka na. Naku, buti naman at bumalik ka. Haha, kotse mo ba ito? Yvette, ang yaman-yaman mo na ngayon. Oo nga, Yvette. Bakit hindi mo sinabi sa amin na napakaganda na ng buhay mo? Labis kaming nag-alala nang umalis ka sa bansa at hindi na kami kinontak. Nag-alala ng husto ang tatay mo at ako sa'yo. Nababahala? Oo. Parang hindi nyo lang ako mahingan ng pera, hindi ba? Yvette, paano mo nasabi yan? Mga magulang mo kami. Wala ka bang natutunan sa eskwela? Eksakto, Yvette. Paano mo nasabi yan? Oo, medyo hindi patas ang tatay mo at ako noon. Pero walang magulang sa mundo na hindi nagmamahal sa anak nilang babae. Pag alis mo, naging napakahirap ng buhay namin. Tingnan mo, kailangan maging tagalinis ng kalye ng tatay mo at ako para lang mabuhay. Huwag na nating pag-usapan yan. Huwag na. Yvette, masaya lang kami at bumalik ka. Tingnan mo kung gaano ka kayaman ngayon. May magandang kinabukasan na ang nanay mo at ako ngayon. Haha, ligtas na kami. Tatay, kung umaasa kayo sa pera mula sa akin, makukuha nyo lang yan kapag 60 na kayo. Ilang taon na kayo ngayon? Yvette, kahit ano man ang mangyari, anak mo pa rin kami. Paano mo kami mapapabayaan ng ganito? Oo, tama. Pabayaan? Siyempre, hindi ko kayang gawin yan. Hindi ba sinabi ko sa inyo? Pumunta kayo sa akin kapag 15 taong gulang na kayo. Kailangan ko na kayong bigyan ng buwan ng sustento noon, ayon sa batas. Yvette. Hoy, Yvette. Yvette, buksan mo ang pinto. Huwag kang umalis. Walang utang na loob. Makinig ka sa akin. Kung hindi mo kami bibigyan ng pera, isasakdal kita sa korte. Sige, nangungunang abogado na ako ngayon. Humanap kayo ng karapat-dapat na kalaban para sa akin, okay? Yvette, buksan mo ang pinto. Yvette. Buksan mo. Yvette. Bumalik ka. Hindi pa tayo tapos. Huwag kang maglakas loob na tumakas. Yvette, Buksan mo ang pintong yan. Kausapin mo sila. Anyayahan mo sila sa opisina ko. ang ganda ng opisina. Kayo ba? Ang mga magulang ni Miss Shaw? Miss Shaw? Ang aming anak ba? Ay nagtatrabaho sa malaking kumpanyang ito? Napakagaling ng kanyang trabaho. Ganyan, Dulton. Magkano ang kinikita niya sa isang taon? Siguro, 200,000? Arshwa Mayuan? Ang taunang sahod ni Miss Shaw ay hindi bababa sa 2 milyon. 2 million? Paano siya naglakas loob na walang respeto sa amin? Yayamanin na ngayon ang walang utang na loob na to, pero wala siyang ibinigay kahit piso sa amin. Hindi ba niya naisip na suklian ang kanyang mga magulang? Napakawalang utang na loob. Geng, Durton, madaling mainis ang asawa ko. Walang kwenta ang mga sinasabi niya. Geng, Durton, mahal na mahal namin siya. Mahal ninyo siya? Oo, syempre naman. Kung gayon, hindi kayo kakampi ko. Isa si Yvette sa mga pinakamalaking problema ko. Gusto ko sanang anyayahan kayo dito para hilinging pigilan ninyo siya na dumalo sa board meeting na gaganapin ko sa loob ng 3 araw. Bibigyan ko kayo ng sapat na pera habang buhay. Magkano? Mga 3 taon ng sahod ni Miss Shaw. 6 Anim. 6 million? 6 million? Nya, Jordan. Basta't nandito kami, hindi namin hahayaang makialam ang tangang yun sa mga plano mo. Sinusumpa namin. Ice million. Bakit hindi pa siya nakakauwi? Uwi na ako. Yvette, sa wakas nakauwi ka na. Anong nangyari? Hindi ka na makapaghintay na makita ako. Si Quinn kasi, paulit-ulit siyang nagtatanong kung bakit wala ka pa. Anong klaseng kalokohan yan? Ikaw yung nagtatanong ng paulit-ulit. Okay lang ba si Yvette? May problema ba siya? Jasper? Ngayon ko lang nalaman na duwag ka pala. Okay, tama na. Gutom na ako. Kumain na ba kayong lahat? Hindi pa, hindi kami gutom.
Mag-order ako ng take-out. Miss Durton, ito po ang order mula sa tahanan ng mga Judd. Iwan mo na yan. Mansyon ito. Lahat ng padala ay dapat dumaan sa butler para siya ang magdala. Wala silang maghihinala. Sigurado ka bang gagana ang plano mo? Huwag kang mag-alala. Kami ang magulang niya. Pagkatapos nito, hindi na niya sasabutahe ang mga plano mo. Huwag kang mag-alala. Siya na. Ito. Ito ang paborito niyang ulam. Salamat. Tanghalian na. Halika na. Parating na. Akin to, salamat. Ikaw, yan lang ba ang kakainin mo? Paborito niya talaga to. Noong bata pa siya, lahat ng ibang bata nakakakain nito, maliban sa kanya. Gusto na gusto niya to, pero sa kanyang kaarawan lang siya nakakakain. Di ba? Isang beses ko lang sinabi sa'yo. Nagulat ako na naalala mo lahat. Siyempre naman. Sana may ibang tao rin na naaalala. Hayaan mong magpaliwanag ako. Sa psikolohiya, isa itong uri ng kompensasyon. Kung may bagay kang hindi nakuha noong bata ka, lalo mo itong gugustuhin pagtanda mo. Kain na kayo. Bakit ako tinitingnan ng lahat? Hoy, Yvette, nang sabihin mo kay Wendy na huwag magbilang ng sisiw hanggat hindi napipisa ang itlog, para lang ba takutin siya? O may plano ka? Miss Judd, ito mismo ang pinuntahan ko kanina. Nagpunta ako para kumpirmahin ang isang bagay na makakatulong ng malaki sa inyo. Ano yon? Ito ay, Yvette? Yvette! Anong nangyayari? hindi ako makahinga. Yvette, Yvette! Yvette! Saglit! Hindi kita hahayaang masaktan. Wala na sila. Anong ginawa ninyo? Nagdagdag lang kami ng dinurog na mani. May allergy siya, haha. Ms. Durton, hindi mo ito malalaman. Pero noong bata pa siya, kailangan siyang dalhin sa ospital dahil dito. Oh, Ang dami niyang nasayang na pera namin. Galit na galit ako nang lumabas siya. Sinira niya ang pera namin. Miss Durton, magaling ba ang ginawa namin? Magaling na magaling. Pero alam ba ninyo na maaaring maging malala ang allergy? Kung malala ito, maaari siyang mamatay. Ang tapang ninyo? Huwag kang mag-alala. Alam namin ang ginagawa namin. Eksakto. Miss Durton, tungkol sa perang pinag-usapan natin. Ipapadala ko ito sa inyo. Salamat, Miss Durton. Yvette, kasalanan mo ito dahil hindi ka ipinanganak sa mayamang pamilya. Umalis na tayo. Ingat, Miss Durton. Ingat. Yvette, wala akong hahayaang mangyari sa'yo. Pwede bang mag-green na ang ilaw na to? Hindi pa ako patay. Pwede bang matulog muna ako sandali? Huwag mong sabihin yan. Kung mamatay ka, papatayin ko ang gumawa nito sa'yo. Swerte mo talaga. Malubha talaga ang nut allergy mo. Buti na lang, nabigyan ka agad ng epinephrine shot, kaya ligtas ka na ngayon. Pero kailangan mong manatili dito ng mga 1 linggo. Magpahinga kang mabuti, ha? Kapag natapos na itong IV drip, pwede ka nang umuwi. Salamat, Doc. Yvette, bakit may dala kang EpiPen? Ay, hindi mo alam. Natakot ako ng sobra. Salamat sa senior ko. Pumunta ako sa kanya kaninang hapon at pinilit niyang dalhin ko itong EpiPen para hindi na maulit yung nangyari sa Howard. Paulit-ulit siya. Kaya kinuha ko na. Hindi ko akalain na talagang maliligtas niya ako. Nakita mo siya? Bakit? Senior? Anong senior? Sabi mo busy ka. Doon nga ako busy. Siya ay, Yvette, okay ka lang ba? Jasper,
Ano ba problema mo? Natakot ako. Kumusta? May nahanap ka ba? Tama ka. Si Wendy ang nagtangkang lasunin ka. Ang matandang bruha. Ano to? Epinephrine, bilisan mo! Itusok mo sa dibdib niya! Mukhang malubhang allergic reaction ito. Kung hindi natin siya ililigtas, baka mamatay siya. Salamat sa Diyos. Yvette, natakot ako sa'yo. Kasalanan ng restaurant to. Bakit hindi nila binanggit ang mga allergens? Teka, nang buksan ko ang package, may nakita akong durog na money. Hindi naman nila yan karaniwang nilalagay. Sinasabi mo ba na sinadya ito ng isang tao? Makinig kayo sakin. Mamaya, magpanggap kayong grabe ang sakit ko. At buhatin niyo ako palabas ng bahay. Tapos, Kotse ni Wendy yon? Tulad nga ng sinabi mo, pamilyar si Wendy sa tirahan ng mga Judd, kaya pinagsuhulan niya ang delivery butler bago dumating ang takeout natin. May pinapagawa siya para guluhin ito. Sinabi sa amin ng lahat ng butler na yon nang mahuli namin siya. Ngayon, binabantayan siya ng mga guard ni Miss Judd. Tungkol naman sa mga taong nakipagsabwatan kay Wendy. Para lasunin ang pagkain mo. Bakit ako ang tinitingnan mo? Sabihin mo. Nakuha namin ang footage ng surveillance camera. Sa tingin ko, dapat mong makita mismo. Yvette, di ba mga magulang mo yon? Yvette, di ba mga magulang mo yon? ganyan talaga ang mahal kong nanay at tatay. Alam nila ang iyo-order ko at ginamit nila ang allergy ko sa money laban sa akin. Buti na lang may dala akong EpiPen, kaya agad kong nagamit at napansin ang problema. Mas mahirap sana malaman ang dahilan kung ilang buwan pa bago ako nagising. Yvette, sisiguraduhin kong isasakdal ko ang masamang matandang bruhang yon at ang mga malupit mong magulang. Kaya ko silang isakdal mag-isa. Sa ngayon, ang prioridad natin ay maibalik ang yaman ng pamilya mo. Sa ngayon, kahit ibilanggo natin si Wendy, hindi mababago ang katotohanan na legal na makakapagnakaw sa'yo ang mga anak niya. Yvette, bago umatake ang allergy mo, may sasabihin ka, di ba? Uwa. Miss Judd, naghanap ako ng isang bagay na malaking pakinabang para sa inyo. Ito ay paraan para mapigilan si Wendy na gamitin ang kanyang mga anak para nakawin ang yaman ng pamilya ninyo. Pero, may maliit na kapalit. Ano sa palagay mo? Kapalit? Kung mapipigilan nito si Wendy at ang dalawa niyang anak na go, gagawin ko ang lahat. Sabihin mo, pagtutroso? Pagsusunog? Hindi naman ganong kaseryoso. Napakasimple lang nito, pakikipag-isang Pakikipag-isang dibdib para sa negosyo. Hindi mo ba naaalala? Mayroon kang hindi pa natutupad na kasunduan sa pag-iisang dibdib. Yvette, hindi mo ibig sabihin, Hindi pwede yon. Hindi pwede. Ayoko nito. Talagang hindi ako magpapakasal kay Quinn. Jasper Zane, akala mo masyado kang magaling para sa akin? Ni hindi nga ako tumutol. Ikaw pa ang nagdadabog? Hindi naman yan tungkol sa pagiging bagay. Hindi lang talaga kita mapapakasalan. Oh? At bakit naman? Single naman kayong dalawa, bakit hindi pwede? Kasi ako. May punto siya, Jas. Bakit ayaw mo? Ang weird. Huwag mo sabihin na may gusto ka na sa iba? Tama ka. May gusto ako sa isang tao. Seryoso. Ang linis-linis mo, pinapalayas mo lahat ng influencer at starlet na lumalapit sa'yo, at tumatanggi ka sa lahat ng blind date. Akala ko nga baka hindi ka interesado sa babae. Tigilan mo ang kalokohan.
Kung ganito na ang sitwasyon, sasabihin ko na. Ang taong gusto ko ay... Tama na. Kumalma ka, Jasper. Nang sabihin kong marriage alliance, hindi ibig sabihin si Miss Judd ang pakakasalan mo. Hindi ako? Sino? Ako. Kuya? Pre, kapatid mo ako, hindi multo. Huminahon ka. Oh, di ba? Yung adrenaline na ibinigay ko sa'yo gumagana na. Henry, pwede bang huwag mo muna akong asarin? Sandali lang. Nung sinabi niyong senior, kuya ko ang ibig niyong sabihin. Oh. Jasper, isa sa mga alumni ng Howard ang kuya mo. Bakit ka nagulat? Paano ko malalaman? Hindi ako nakapasok sa Howard. Baka dapat tumigil ka ng magsalita, Jazz. Nahihiya rin ako, alam mo. Ngayon, nakikita mo ang nangyayari kapag hindi ka nag-aral ng mabuti. Ikaw na sana ang naging alumni. Quinn, ang tagal nating hindi nagkita. Hoy, Henry, Huling kita ko sa'yo, elementarya ka pa lang, at sinumpang pakakasalan mo ako paglaki mo. Mukhang magkatotoo na ang pangarap mo. Yvette. Ang kasunduan ng pagsasama ng ating pamilya ay biro lang noon. Walang nagseryoso. At ano pa ang saysay na ipatupad ito ngayon? Kaya nga lumapit ako kay Henry. Mabuti kong tiningnan at nalaman kong hindi lang ito basta biro ng bata. Seryosong pinag-isipan ito ng dalawang pamilya at may pinirmahang kontrata. Tingnan mo, Miss Judd. Ang kasunduang ito sa engagement at ang mga kalakip na kondisyon. Ano sa palagay mo? Payag ka bang pakasalan siya ngayon? Henry, payag ka ba nga kung pakasalan ngayon na? Oh, si. May malambot din palang side si Miss Judd. Sa tingin ko, ito ang tinatawag nilang perpektong balanse. Totoo yan. Siguro masaya na ang lahat ngayon, di ba? Miss Judd. Miss Judd, Ano yon? kailangan nating pag-usapan ang darating na board meeting kasama si Henry. Nakuha ko. Ngayong pagkakataon, sisiguraduhin kong tuluyang babagsak si Wendy. Sandali lang. May naisip lang ako. Kung ikaw at si Henry ay ikakasal na, ibig sabihin ba? Jasper. May hipag ka na. Hindi! Boo-hoo! Salamat, Yvette. Kung wala ka, hindi ko gagawin ito. Nakakagalit talaga yan. Anong oras na ba? Wala pa rin si Quinn. Malinaw naman, wala siyang respeto sa atin. Eksakto, sobra na talaga siya. Dati nga, wala siyang alam. Ngayon naman, ang yabang pa. Sa totoo lang, buti na lang may dalawang kahanga-hangang anak si Mr. Judd. Kung hindi, saan nakaya ang Judd Corp ngayon? Oo, tama ka. Ang babait ninyong lahat. Panganay na anak naman ni Wilson si Quinn. Dapat pa rin natin siyang hintayin. Ma, baka nahihiya na siyang pumunta. Hindi naman tayo pwedeng umupo rito maghapon, di ba? Oo, ma. Walang saysay ang maghintay. Umpisahan na natin, ano? Oo, mag-umpisa na tayo. Sang-ayon ako. Siya. Kung sang-ayon naman ang lahat, irerespeto ko ang desisyon ng grupo na hindi na maghintay pa. Ang board meeting ng Judd Corp ay opisyal nang nagsisimula. Okay. Ano ba yung pagmamadali? Nandito na ako. Diba? Anong problema? Parang hindi kayo masaya na makita ako. Ang tunay na tagapagmana. Siyempre naman hindi. Quinn, nararapat lamang na dumalo ka sa board meeting. Maupo ka. Iniisip ko, tinatanggap din ba ako rito, Mr. Ton?
Nanay, hindi ba sinabi mo na siya? sinabi mo na siya? Mukhang hindi mo inaasahang makikita mo akong nakatayo rito ng ligtas at buo. Ginang Dorton, Ginang Shaw, wala akong ideya kung ano ang pinagsasabi mo. Board meeting ito ng Judd Corp. Bilang isang legal director lamang, wala kang karapatang dumalo. Narito si Ginang Shaw sa ilalim ng aking pahintulot. Ganoon din ang aking ibang mga bisita. Narito silang lahat dahil sinabi ko. Quinn, board meeting ito, hindi tea party. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na dalhin ang iyong maliit na gang dito? Ang nanay mo ay isang general secretary lang. Bakit siya hindi lang dapat dumalo? Kundi nakaupo pa sa ulunan ng mesa? Ikaw, Ginang Judd, ang nangyari ay nangyari na. Walang saysay ang pagtatalo. Nailipat mo na ang kalahati ng mga ari-arian. Dapat kang masiyahan. eksakto. Bawat isa sa inyo ay nakinabang mula sa pamilyang Judd. Ngunit kayo ay tumatayo kasama ang isang dayuhan, laban sa tunay na tagapagmana. Sa tingin ko, kayo ay higit pa sa kaunting walang utang na loob. Ginang Judd, yun nga mismo ang dahilan kung bakit sinusunod namin ang mga tagubilin ni Ginoong Judd. Ang mga asset na inilipat mo ay hindi na bahagi ng Judd Corp. Ang natitira ay hahatiin ng pantay-pantay sa tatlong magkakapatid ayon sa trust. Ibig sabihin, hawak nila ang 2/3 ng mga share. Sila ang mga pangunahing shareholder. Sino pa ba ang dapat nating panigan kung hindi sila? Eksakto. mga pangunahing shareholder. Hindi naman sigurado. Ano ang ibig mong sabihin, Miss Shaw? Ang ibig kong sabihin, ang tunay na pangunahing shareholder ng Judd Corp ay ibang tao. Henry Zane? Ano ang ginagawa niya rito? Ma, sino yon? Si Henry Zane yon ng Zane Corp. Zane Corp? Ano ang kinalaman ng Zane Corp sa atin? Marami. Dahil asawa ko na ngayon si Henry, at siya rin ang pinakamalaking shareholder ng Judd Corp. Quinn, nagpakasal ka sa pamilya Zane? Tama. Inayos ng aming mga pamilya ang kasunduan sa pagpapakasal ng ipanganak si Quinn. Kamakailan lang, napagpasyahan naming tuparin ang kasunduan at kumuha ng marriage license. Noong panahong iyon, malusog pa ang nanay ko. Wala ka pa sa eksena noon, kaya't hindi ako nagulat na hindi mo alam. Maligayang bati sa inyong dalawa. Pero sabihin mo sa akin, ano ang kinalaman ng pag-aasawang ito sa Judd Corp? Lahat. Pero, hayaan nating si Miss Shaw ang magpaliwanag. Pagkatapos ng lahat, siya ang unang nakakaalala sa kasunduang iyon. Dahil hindi pa narinig ni Miss Dorton at ng iba pa sa inyo ang tungkol sa kasunduan sa pagpapakasal, pahintulutan ninyo akong magpaliwanag ng maikli. Hindi lang pag-aasawa ang inayos ng kasunduan, pati na ang mga regalo sa kasunduan at kasal. Sa araw na magpakasal sina Miss Judd at Mr. Zane, magpapalitan ng shares ang Judd at Zane Corp na nagkakahalaga ng 20 bilyon. Bilang mga regalo sa kasunduan at kasal para sa mag-asawa. Ano? Marami akong pinaghandang kopya. Nakapag-file na ang mga orihinal sa notaryo. Pwedeng i-check ng sino man ang mga yon. Totoo. Paano mo to hindi nalaman? Paano ko malalaman ang lahat? Sa madaling salita, ang Zane Corp ay naghahandog ng 52 bilyon na equity kay G&G, Judd. At sa parehong panahon, si G. Zane ngayon ang may hawak ng 52 bilyong halaga ng shares sa Judd Corp. Noon pa, nakapag-shift na si Gang, Judd ng 50 billion na equity. Ibig sabihin, ang kabuuang market value ng Judd Corp ay 50 billion na ngayon. Kung kukunin ni Henry ang 50 bilyon, may iwan ang 52 bilyon na paghahatian ng pantay ng tatlong anak. Tig, 10 bilyon bawat isa. Yun nga ang magiging dahilan para si Henry ang maging pinakamalaking shareholder. Totoo, mag-asawa na sila ngayon. Magkasama, kontrolado nila ang 30 bilyon na shares. Si Charles at Enya ay wala ng laban sa kanila. Tama ka. Well, congratulations, Gianjing, Judd. At kay G. Zane din.
Kaming lahat sa board ay susunod sa inyo mula ngayon. Congratulations! Ibibigay namin ang lahat sa pag-usad. Ma, ano na ang gagawin natin ngayon? Yvette, Quinn, may lakas ng loob kayo. Aminin ko na ang pagkatalo ko ngayon, pero hindi kami magpapaiwan sa meeting na ito para bigyan kayo ng pagkakataong pahirapan kami. Ika-cash out namin ang aming 20 billion na shares at lisanin ang Judd Corp ng tuluyan. Pero ma, gusto ko sanang maging boss. Ako rin, Ma. Pwede pa tayong bumawi. Kayong dalawang tanga? Akala nyo, kayang-kaya nyo siya. Maging masaya ka na lang, Quinn. Nakahanap ka ng malakas na partner sa kanya. Kung hindi, akala mo ba talaga na kayang-kaya mo akong talunin ng mag-isa? Ang pagkakaroon ni Yvette sa tabi ko ay gantimpala sa lahat ng kabutihang ginawa ko. Ang isang masamang maninira ng pamilya tulad mo ay hindi dapat mainggit. Umalis na tayo. Sinong nagsabing pwede kayong umalis? Pagkatapos ng lahat ng ito, ano pa ba ang gusto mo? Miss Judd, sigurado ka ba dito? Queen, nandito ako para sa'yo. Kahit anong mangyari. Kasama mo kami. Ako rin. Kasama mo rin ako, Quinn. Bilang pinakamalaking shareholders ng Judd Corp, nagpasya ang asawa ko at ako na gumawa ng ilang malalaking pagbabago. Ang lahat ng nandito ay kailangang makipagtulungan. Quinn, ano ba talaga ang balak mo ngayon? Alam naman ng lahat, ang Judd Corp ay isang nangungunang kumpanya sa industriya ng pagkain. Matapos kong pag-isipan ng mabuti, napagpasyahan kong makipagtulungan sa York Group, isang e-com firm, at sa Wade Corp, na humahawak ng logistics. Ang Judd Corp ang magiging pangunahing supplier nila at papasok sa food delivery. Ano? Food delivery? Pero ang merkado ngayon, sobrang kompetitibo. Miss Judd, food manufacturer tayo. Wala tayong advantage sa larangang iyon. Oo, Miss Judd. Pakiusap, pag-isipan mo ulit. Desidido na ako. Para magtagumpay ito, gagamitin natin ang presyo natin laban sa ibang delivery platform. Sa susunod na 6 na buwan, maglalaan ang Judd Corp ng $50 bilyong sa cash bilang delivery subsidies para makaakit ng mga customer. Quinn, nawawala na ba sa isip mo? Ang total market value ng Judd Corp ay $50 bilyong. Gagamitin mo ang $50 bilyong sa cash para sa price war? Sinusubukan mo bang ipabangkarote ang kumpanya? Hindi, sinasadya mo ito. Gusto mong mabangkarote ang Judd Corp? Tama ka. Gusto mong ipabangkarote ang Judd Corp? Baliw ka. Ano bang mapapala mo diyan? Tutol ako sa planong ito. Ako rin. Ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat maging pangunahing shareholder. Tutol din ako. Lahat, samahan ninyo ako at tutulan siya. May nakakaintindi ba sa inyo ng corporate law? Buhay pa si Mr. Judd. Kayong dalawa at si Miss Judd ay shareholder lang sa pangalan. Wala kayong hawak na tunay na shares. Pero si Mr. Zane ay may solidong $20 bilyong na shares. Sa madaling salita, maliban kung gisingin ninyo ang naghihingalong si Mr. Judd, walang makakapagpawalang bisa sa desisyon ni Miss Judd. Ano? Paano nangyari yon? Kung mabangkarote ang Judd Corp sa loob ng 6 na buwan, hahatiin at ipagbibili ang kumpanya para mabayaran ang utang nito sa York Group at Wade Corp. Pinatakbo ng eksakto ng aming actuary ang mga numero. Ang natitirang mahahalagang asset ng Judd Corp ay humigit kumulang $20 bilyong. Sumang-ayon kami na ibalik ang perang iyon kay Quinn. Hindi namin ito ginagawa ng libre. Ang aming mga pamilya ay makakakuha ng $1 bilyon bawat isa. Pero iba kayong tatlo. Kayong tatlo ay hindi makakakuha ng kahit isang sentimo. Ano? Ma, Quinn, baliw ka. Baliw ka talaga. Sisiguraduhin mo na wala kaming makukuhang kahit piso, kahit na mawala lahat ng asset ng tatay mo. ang pag-iisip lang sa inyong tatlo na ginugol ang 20 bilyon na ninakaw ninyo sa akin. Sa buhay na puno ng luho, ay nakakasuka. Wendy, laging mayabang ang dating mo. Gusto kong malaman mo. Nakipag-away ka sa maling tao. Hindi. Ma! Humingi ka ng tawad. Bilisan mo, humingi ka ng tawad kay Miss Judd. Miss Judd, mali ako. Nagkamali ako. Ayaw ko ng 50 bilyon o 50 bilyon. Sapat na ang 50 bilyon.
Bigyan mo kami ng pamilya ko ng 50 bilyon. Iyon lang ang kailangan namin. Inalagaan kita noong bata ka pa at nagsumikap ako para sa kumpanya. Para sa ating nakaraan, patawarin mo na lang kami ngayon. Pakiusap. Wendy? Mas gugustuhin kong sunugin ang mga gamit ko at mawalan ng lahat kaysa bigyan ng kahit isang sentimo. Ang isang maninira ng pamilya o ang dalawang gago. Hindi. Miss Judd, pakiusap. Ma, Gwen, hindi mo ito makakalimutan. Dulik. Bitawan mo ako. MSY. Tapos na ito ngayon. Tapos na. Wow, anong kotse ito? Tatay, nanay. Hindi ka nagbibiro, di ba? Kaya talaga nating bilhin ang mga kotse na ito. Ryan, May, 6 million tayo sa account ngayon. Mga 1 milyon ang kotse. Parang barya lang yan. Pumili ka lang ng gusto mo, Ryan. Bibilhan ka namin ni tatay mo ng pinakamaganda. Sige, titingnan ko ng mabuti. Sige na. Pupunta na ako ngayon. Ito, Mahal, asul ito. Nakita mo na ba ito? ito. Gusto ko rin ito. Tatay, gusto ko lahat. Anong gagawin natin? Ryan, kung gusto mo lahat, bilhin mo. Tig-iisa tayo ng kotse. Tig-isa. Talaga? Ang saya-saya naman ng pamilya ninyo, no? Naalala niyo bang bumili rin para sa akin? Yvette, ikaw? Nagtataka ka ba kung bakit ligtas at buhay ako? Oo naman. Naglagay kayo ng sapat na mani doon para patayin ako. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Naghahanap kami ng kotse dito. Hindi ka welcome. Sige, umalis ka. Eksakto. Ayaw namin sa'yo dito. Umalis ka. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong ayusin ito, malamang hindi na kayo muling makakita sa akin. Pulis! Sumama kayo sa amin. Officer, may misunderstanding ba? Kami ay mga sumusunod sa batas na mamamayan. Oo, officer. May sinabi ba si Yvette tungkol sa amin? Huwag kayong maniwala sa kanya. Nagsisinungaling siya. Tingnan ninyo ito. Kayo ba ang mga tao sa video na ito? Officer, tiningnan lang namin ang isang food delivery. Hindi naman illegal yon, di ba? Oh, Mayroon na kaming matibay na ebidensya. Sa utos ni Wendy Durton, hinaluan ninyo ng mani ang takeout ni Miss Shaw kahit alam ninyong magkaka-allergy siya. Aminado na si Wendy Durton at tinukoy kayong dalawa para mabawasan ang sentensya niya. Sumama kayo sa amin. Ano? Dalhin ninyo sila. Officer, wag. Saglit lang. Teka, Yvette, hindi ka kapanipaniwala. Kami ang mga magulang mo at tinawag mo ang pulis dahil sa ganito lang? Eve, sabihin mo sa pulis na lahat ay misunderstanding lang o talagang makukulong kami. Dalhin ninyo sila. Wag. Yvette, magsalita ka. Hindi ninyo pwedeng dalhin ang mga magulang ko. Hindi pa ako nakakabili ng kotse ko. Ginang Shaw, mawalang bahala po kayo. Kapag nakumpirma na namin ang lahat, paparusahan sila ng naaayon. Ang 340 milyong piso na natanggap nila ay illegal na kita at mababawi rin namin iyon. Salamat. Kayong mga tao. Anong ginagawa ninyo rito? Alam naming darating ka para harapin sila ngayon. Paano kami hindi darating? Huwag mong kalimutan, kami ang nagligtas sa iyo mula sa kanila noon. Hapo, Hindi ka makakaalis kahit saan. Tigil. Kahit ang pulis, hindi makakapigil sa away pamilya. Ikaw. Huwag kang mag-alala, Yvette. Ilalabas ka namin dito. Salamat, mga kasama. Tama ka. Hindi ako makakarating dito ngayon kung hindi dahil sa inyo. Hindi ako makakarating dito ngayon kung hindi dahil sa inyo. Sige, tama na ang luha. Hindi lang ikaw ang dumaan sa impyerno. Nandito ako sa tabi mo.
Kung tutuusin, mas masahol pa ang buhay ko. Kahit papaano, nabawi mo ang 50 bilyon mula sa kumpanya ng tatay mo. Ang tanging iniwan sa akin ng mga magulang ko ay isang criminal record. Ang lungkot naman ng biro. Hindi mo na kailangang magtrabaho sa ibang lugar. Naghihintay si Miss Judd para sakupin ang mundo. Kasama ka. Desidido na ako. Gagamitin ko ang patanghimang bilyong iyon para itayo muli ang Judd Corp. Tatawagin ko itong Quinn Corp. Ikaw ang magiging Deputy CEO at Legal Director ko. Doble ang sahod. Ano sa tingin mo sa 4 million kada taon? Salamat, Miss Cute. Pero baka kailangan kong tanggihan ito. Ano? Kulang pa ba ang pera? Doblehin ko ulit? Paano ba? Hindi naman pera ang usapan dito. Gusto kong mag-solo at magtayo ng sarili kong law firm. Para mabuhay ako ng maayos at matulungan pa rin ang mga nangangailangan. Baka balang araw, matulungan ko ang isang katulad ko. Ikaw talaga, Yvette. Sige, deal. Ako na ang magiging investor at VVIP client mo. Uy, isama mo rin ako. Ako rin. Ako pangatlo. Anong pakialam mo, Jasper? Akala mo ba may say ka dito habang nandito ako? Okay. Ako ang taya sa dinner ngayong gabi. Kunin nyo na ang mga sasakyan nyo. Okay. Sakay na. Okay. Ryan, Baliw ka, Yvette. Magulang natin sila. Bakit kailangan mong gawin ito? magulang mo sila. Pero hindi ko sila magulang. Yas? Hindi ba yan ang nakakainis na kapatid ni Yvette? May mali. Bakit niya hinahawakan? Buisit, bilisan mo! Anong ginagawa mo? Dahil sinira mo ang pamilya natin, isasama ka namin. Yes pa. Tatawag ako ng ambulansya. Yes pa. Tatawag ako ng ambulansya. Jazz, ayos ka lang ba? Kaunting dugo lang to. Paano ka nakakapagbiro ng ganito kalakas ang dugo mo? Hindi naman malala. Yvette, masaya ako na ako ang tumanggap ng suntok para sa'yo. Simula nang bumalik ka, ang kinang-kinang mo na. Hindi ko nga alam kung paano sasabihin sa'yo. Pero ang sugat na ito, ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Yvette, ang totoo. Bobo ka ba? Sino bang nagkakagusto sa panahong ganito? Ikaw, alam mo? Matalino akong babae. Paano ko hindi malalaman? Anong ibig sabihin yan? May gusto si Jasper kay Yvette? Gienen, Judd, tumingin ka naman sa paligid. Bumaba ka sa akin. Tumahimik ka. Kung gayon, pwede mong sabihing panggi-guilt trip. Yvette, bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Para mapasunod ka? Sige. Basta manatili kang hindi gumagalaw at maghintay sa ambulansya, sasabihin kong oo. Ayon sa mga psychologist, kung mahuhulaan mo ang mga kinaugalian ng isang tao, gusto, at ugali, makakapasok ka sa kanilang puso. Dati, yan ang sinusunod kong panuntunan. Pero nang makilala ko ang mga taong ito, na-realize kong mali ang mga psychologist. Ang mga maliliit na trick na yon ay baka makapagpasok sa'yo sa buhay ng isang tao. Pero tanging ang katapatan, kabutihan, at pagmamahal ang tunay na makakapagpasok sa'yo sa puso ng isang tao. Ako si Yvette. Ito ang kwento ko. At kung nakaramdam ka na ng pagkaligaw o kawalan ng pag-asa, sana makatulong din sa'yo ang kwento ko.